Jonathan training. Mabuti naman hindi kayo acne. Ayan, so of course, ngayong gabi, marami tayong matututunan kay Sir Jonathan. Okay? Yung Jonathan, dati nung bago ako, nakaupo lang ako dyan. Nakaupo lang din ako dyan. Napapaisip ako, bakit Jonathan? Anong related? Bakit related siya sa negosyo? Meron ba idea bakit Jonathan? Maliban sa matangkad at pogi. Yeah. Iwatang ka sa akin. Chikas. Okay, maliban sa matangkad at pogi, ano pang naisip niyo bakit Jonathan? Mahaba ang pasensya ni Sir Jonathan. Ayan, so bakit Jonathan? Naintindihan nyo? Ayan. So, samahan niyo lang ako, of course, hanggang sa matapos, kasi talaga, ang training natin, grabe ngayon ko lang din may babagsak sa Spartans. For the first time. So, ako, na-excite din ako, maliban sa Oo. Yeah. Okay na. So si Jonathan, maliban sa matangkad, i-describe natin. maliban sa kay Jonathan, i-describe natin ano ba si Jonathan? Yeah. Saan ba galing si Jonathan? Yeah. Saan ba pinanganak? Yeah. Sino ang nanay at tatay niya? Yeah. Sino pag-uusapan natin. Pero, maliban doon, next slide natin, Sergio. Number 1, make a commitment, expect challenges, decide you want success. If you want to do Spartans, do it now. Ano ba ang ibig sabihin dyan? The moment na nag-negosyo ka, lagi mo tatandaan yung rason mo, bakit ka nag-umpisa, bakit ginagawa mo ang negosyo, bakit ba ako nag-franchise hindi kay Jonathan bakit ba ako nag-franchise kay Spartans? Ayan, so sa lahat ng mga ugatan na kagaya ko, alam mo yun, dumarating sa punto na nabe-burnout ka, tama. Dumadating sa point na tinatamad ka kasi maulan. Dumarating sa point na alam mo yun, nabe-burnout ka, what I said, yung tipong hindi mo na alam kasi parang walang nangyayari sa'yo. Yeah. Sino nakaramdam? Yeah. Kasi relate talaga ako dyan. Bakit? Kung kayo, isa din kasi ako sa nakaranas talaga, na alam mo, parang may patutunguhan pa ba talaga ako dito? Tama? So, isipin nyo lang lagi, bakit kailangan ka nag-umpisa? Bakit inumpisa mo yung negosyo? Tama? So, anong rason, bakit ka nag-franchise? Doon pa lang, lagi mo babalikan yon. Kumbaga, titingin mo lagi yung rason bakit kailangan mo gawin, kahit pagod ka, gagawin pa rin yung business. Kahit puyat ka, gagawin mo pa rin yung business despite and in spite sa mga rason kung anumang meron ka. Kasi tandaan natin, ang network marketing consistently dapat ginagawa natin. Hindi ko na siya kino-consider na tuloy lang. Agree ba kayo? Hindi dapat siya tuloy-tuloy. Ang sa akin, araw-araw. Hindi pwede na MWF na yung negosyo ko. Hindi pwede FTS. Huwag ka naman ako sigawan. MWF, TTS. Yan, hindi sa mga TTS. TTS. Ayan. So, ang tagal ko lang nag-aaral ka, nakalimutan ko na. Ayan, so hindi dapat gano'n.
ang dapat gawin natin sa business natin, kung bakit kailangan mong gawin, dapat araw-araw. Maliwanag. So dito sa pagnegosyo, walang smooth, walang madali. Kasi dapat tandaan natin na kahit na anong negosyo pasukin mo, talagang dadaan ka sa butas ng karayom. Ay mahirap pala ang network marketing. So, tandaan natin, kahit nasa labas ka man, nag-drive ka man, mahihirapan ka pa din. Ang good thing lang sa atin, kasi marami ang kasama mong mahirapan, marami ang sasama at sasabay at tutulong sa negosyo mo. Ito yung magandang part sa pagninegosyo natin sa Spartans. Kasi hindi natin gagawin ito mag-isa. Alam niyo yun, kapag nahirapan ka, kausapin mo lang lagi yung sponsor mo, si Jonathan. Lagi mo siya kakausapin lagi. Huwag ka lang kumausap sa mga hindi related sa negosyo. Tama, sa negosyo lang dapat tayo. Tama. So kung gusto maging successful, consistent, araw-araw, dapat lang. And kung gagawin natin to, huwag natin na ipagbukas. Ngayon na dapat, ma'am. Tama, franchise na si ma'am. Ngayon na! Nagulat si ma'am. Ngayon na dapat. Kasi bakit? Sayang yung oras. Sabi ko nga, sa mga katulad natin, no? Katulad natin mga may edad na ako kasi I am 54 years old, ma'am. Kasi ito ang favorite ko. I'm 54 years old. Kaya 20 years from now, senior na po ako, ma'am. Ugod na ako after ito. Ibig sabihin, ayoko nang magsayang ng oras. Kasi ang buhay, mabilis lang. Napapansin natin, 2028 na pala, election na. Diba? So, ganun kabilis. Hindi natin namamalayan yung panahon, yung oras. Kaya, samantalahin natin na able pa tayo. Tama, ma'am? Huwag ka mamaya, nakilala mo ang negosyo, nakadiaper ka na. Di ba? Nakadiaper pero nag-Spartans. Di ba? Masaya pa din yun. Kasi wino-workout mo pa rin yung business. Kaya nakadiaper na tayo, ma'am. Tama. So, habang bata ka pa, value your time. Tama. So, wala tayong sasayangin na oras ngayon pa lang. Agree? Yeah. Okay, sige. Next. Yung pangalawa, put aside all past experiences, be humble, have a good learning attitude, and stay fresh. Kagaya ni Ma'am Fresh. Fresh na fresh. Ayan, so ano ibig sabihin dyan? Ibig sabihin, anumang profession meron ka ngayon, ma'am, isit aside muna natin. Tama. Anumang achievement na meron ka in the past, iset aside muna natin yan. Kumbaga, mag-i-start tayo from zero. Kasi bagong company, at the same time, bagong negosyo na pinasok natin, dapat mag-focus lang tayo kung anong negosyo na meron tayo. At the same time, sa negosyo na to, doon lang tayo dapat makikipag-usap or hihingi ng advice or hihingi ng advices sa mga taong nakagawa na sa business. Tama. Kung ikaw, let's say for example, ang mga sundalo, bago sila maging sundalo, ano ang ginagawa nila? Yan, nag-training. Nag-training. Tama si ma'am. Bakit? Kasi bago ka maging professional na sundalo, professional talaga. Para ka maging sundalo, lahat dadaanan mo. Umaga pa lang, gigising ka na maaga. Tama. Kung gusto mong maging negosyante, sinong kakausapin mo? Si
Sino ba to? Si Robert Kiyosaki o si sino ba? Si Ricky Reyes. Diba? So, depende sa tao na kakausapin mo. Kung gusto mo mag-excel sa negosyo na meron ka, doon ka dapat magkikipag-usap or magiging ng advice sa mga taong successful sa negosyo, sa mga taong nakagawa na sa negosyo, at sa mga taong na resultado sa business. Tama? Baka mamaya, gusto mo mag-business, tapos ang gusto mo palang kakausap, yung mga tambay, yung hindi na, alam mo yun, sila mismo yung mga tao na nagda-drag down sa'yo para at least maging katulad ka rin nila. Tama? So, if ever na gusto mag-excel, kumausap ka sa mga excellent na tao, resultadong tao. Kasi imagine mo, gusto mong mag-basketball, sino gusto mong kakausapin para maging magaling kang basketballista? Michael Jackson? Michael Jordan. Ayan, ang galing ni Ma'am sumagot. Michael Jackson. Ayan. So, Michael Jackson. Alam mo gano'n? Talaga, confident siya sabihin na Michael Jackson. So, in short, yun, tumatawa. So, in short, doon ka talaga sa expert. Michael Jackson. Michael Jordan. Di ba? So, doon ka talaga maghihingi ng advice. Di ba? So, nasaan ako? And syempre sa pagnenegosyo, sa totoo lang, saan ka man dalhin, anumang resulta meron ka sa negosyo natin, always remember. Pero talagang mamatay, Ang hilig talaga ng mga araw. Ayan. So pag wala, ayan, so ano man ang achievement na meron ka sa negosyo na meron tayo, always remember that be humble always. Yan yung nakuha ko at natutunan ko along the way sa pagdinegosyo. Na dapat humble ka lang lagi, dapat approachable ka lagi. Dito, kasi totoo lang, nung una, hindi talaga ako palakwento, hindi ako pwede makipag-usap, mahihayin po talaga ako, ma'am. Oh. Tulog po. Mahihayin po talaga ako, hindi pa kumakausap, literal. Pero dahil sa pag-aatin na training, sa training na to, lahat yan nawala sa akin. Yung pagiging makapal ang mukha. Para tandaan natin, makapal ang mukha mo, later on, kakapal yung ayan, bulsa ni ma'am. Bulsa ni ma'am. Kaya nga, sa totoo lang dito, mabilis ang blessing kapag humble kang tao. Tama. Yun lang yung kailangan mong lagay sa isip mo na kahit saan ka mong makarating, importante pa din nakaapak ka rin sa langit. Ayan. Ayaw mo pumunta ng langit, no? Gusto mo sa lupa talaga. Ayan. So, syempre, a good learning attitude. And of course, dapat, narinig ko kanina sa ating host, na empty cup lagi tayo, no? Kahit ilang taon ka naman dito sa Spartans, tandaan natin lagi na dapat empty cup ka lagi. Tama, yung baga, may natutunan ako, sabi nga daw, yung problema mo sa sarili mo sa labas, ilabas mo muna. Itabi mo muna. Pagkatapos ng training, hanapin mo mamaya. Pag nahanap mo, baka na set aside lang siya. Okay? So, yun lang muna ang gagawin natin ngayon. Focus, absorb, and tandaan natin lahat na matutunan natin. Alright? So, next. Do not create a new system or shortcut. Following successful people will be your shortest route to success. Sabihin, ang sistema ng Spartans is already made. Malinaw? Yeah. So, ibig sabihin, susundin lang natin. Alam yung nagbibisa. Sino magbisaya din eh? Yeah. Kaya, sundin lang natin yung sistema. Kasi,
kung susundin natin, system, when we follow the system will runs our business. Malinaw? Yes. So system will run our business. So ibig sabihin, kung tayo sinusundan lang natin step by steps lahat, yan ang pinakamabilis para sa atin. Kasi bakit? Hindi ka na mag-create sa sarili mo eh. Napakadali na. Kumbaga nakaplanchado na yan. Gagawin mo na lang, susundin mo na lang, and i-execute mo na lang lahat ng tinuturo ni Upline sa'yo. Ni Sir Jonathan sa'yo. Ha? Ayan. So, next, yung syempre, as what I mentioned a while ago, nagagaya na ako kay Ma'am Yogno, na napaka-inglesera. Alam mo, trying hard talaga ako kasi gusto ko lahat maging inglesera na rin. Pero tatandaan natin sa negosyo natin, hindi mo kailangan maging magaling. Hindi mo kailangan maging matalino. Di ba? Baka kasi, ay, mas magaling ako sa'yo. Mas matalino ako sa'yo. Mas may profession ako sa'yo. Tama? So dito, sabi ko nga kanina, iset aside muna natin yan. Kasi totoo lang, dito, we will start as a fresh. Tama? So lahat bago dapat. Lahat bago yung matututunan natin dito. Number 4, attend next training and read company's manual, build up the right MLM concept attitude. Ibig sabihin, lahat ng mga trainings dito, lalo na yung next every Friday, dapat lagi natin yan taatinan. So, asahan ko ba yan? Dapat lagi tayo na dito every Friday? Yes. Bakit mahina? Yeah. Alangan niya. Alam mo, nag-aalangan ka. Yes! Alam mo yun? Nag-aalangan ka sumagot kasi hindi ka sigurado na every Friday dapat nandito ka. Ulit. Asahan ko ba na every Friday mas marami pa tayo dito? Yeah. Yan. So, hinay-hinay na. Huwag mo sisigawan. Nakikiusap lang ako. Ayan. So, ngayon, bakit kailangan natin aralin o bakit kailangan natin umatin lagi ng next training? Kasi dito, madi-develop yung skills mo sa pagninegosyo. Sabi nga lagi, sa negosyo natin, hindi ko alam kung tama to. Ayan. Anong sect? Media ba? Tumatawa si Ma'am. Ano yung sickness? Ano sabihin? Ngayon niya malalaman, ano? Pero at least, alam niyo na yan. Sa pagnenegosyo, ito yung pinakamasarap sa Spartans. Kasi dito, pag umaatin ka ng next training or yung mga skill training, dito yung tinuturo lang step by step. Kasi dito, matutulog yung sick. Ano ba ito? Yung sabihin, magkakaroon ka ng skills. Alam na. Di ba? Skills. Sabi ay, magkakaroon ka ng initiative. Di ba? And see, magkakaroon ka, of course, sa business natin, itinatawag na napakalaga to yung capital. Tama? Ito naman, sa pag-attend ko lagi ng business or ng training natin, of course, magkakaroon ka ng ang gagaling children, knowledge. Knowledge mo. Diba? So, yung class, the moment na umatin ka lagi ng training, lahat ng mga eksperto sa pagnenegosyo, lahat ng mga resultadong tao sa negosyo natin, magkakaroon ka at ma-adapt yung kanilang mga ma-adapt yung experience. Alam nyo, pipili-pilit nyo talaga yung end. Di ba? So, ganun yun. So dito, sino dito ang may experience? Yeah.
Sino? Jonathan, may experience? Marami tayong matututunan through experiences ng ating mga members, mga top earners, at mga resultadong tao. Tama? So dito, pinakamaganda sa negosyo natin lahat, isusunod na sa iyo to lahat. Pardon of my term, pero sa totoo lang, dito kahit wala kang experience, okay lang, ma'am. Ma'am, kahit wala kang experience, alam ko namang marami. Dito ituturo yan sa lahat. Kaya ito yung pinakamasarap sa pagninegosyo natin. Lahat na yan, ilalatag, isa-isa lahat. Okay? So, and of course, build up the right equivalent concept attitude. Ibig sabihin, i-adapt nyo na, mahalin nyo na, accept mo na, at nasa network marketing ka. Kasi pag nag-have pa kagaya ko dati, hindi ko ma-mention yung word na networking. Hindi ko siya ma-adapt sa sarili ko. That's the reason bakit pala ang tagal ko. Bakit pala in the later part, bakit ang tagal ko magkaresulta. Tama? So, dito ko, sabi ko, I'm proud na nasa network ang marketing ako. Sino ba proud dito? Yeah. Hindi ba? Di ba hindi? Sino bang proud na networker ka na? Itaas mo yan. Kita, ang hirap, ang bigat. Ayaw. Hindi pa rin nila ma-adapt sa sarili nila na nag-networking pa rin sila. Tama? So dapat, sa totoo lang, mahalin mo na yung industriya na meron ka ngayon. Kasi pag minahal mo yan, mamahalin ka din yan. Tama? So next, foundations of MLM success, sponsoring, and of course, sharing, service. Foundation of MLM success. Ibig sabihin dito, wag na wag tayong titigil hanggat wala tayong natutulungan tao. Tama, pinakamasarap na part kapag nasa MLM ka, kapag once na meron kang napatap earner, meron kang resultant downlines, yan ang pinakamasarap na pakiramdam na may natulungan ka na kumita dito sa network, sa business na meron tayo. Tama, and wag lang tayo titigan. Sa totoo lang, you have to be thankful. Okay? You have to be thankful na merong tao na nandyan sa tabi mo na nag-guide at mag-guide sa'yo sa business mo. Kasi ang hirap na mag-uumpisa ka, wala kang idea, wala kang alam paano umpisahan, sino ang lalapitan mo, sino ang tutulong sa'yo. Di ba? Pinakamahalaga, pinaka-importante sa negosyo natin na merong taong mag-guide at tutulong sa'yo along the way na ginagawa yung business. And we have to be grateful, tandaan natin. We have to be grateful sa mga tao na nandyan lagi sa'yo. Yes. Yes. A grateful heart will have a grateful life. Dahil sa kabisayan ko, hindi ako naiintindihan ni ma'am. A grateful life, a grateful heart will have a grateful life. Paliwanag. So dapat, you have to acknowledge lagi yung tao dumadamay sa'yo. Yung mga tao na nandyan lagi nag-extend ng hand sa'yo. Kasi itong negosyo, dito ko na-appreciate yung mga tao na concern, nagmamalasakit sa'yo. Kasi na totoo lang, dito sa negosyo, kahit pamilya mo, kahit closest friend mo, dito ko napagtanto na ang mga tao na dikit sa akin, nung may pera ako, biglang na-wash out, biglang nawala. Nasaan na kaya sila? So, dito ko na-appreciate na kahit, alam mo, walang-wala ka na, ay may mga time na down ka, sila pa rin yung nagpupush sa'yo. Sila pa rin yung alam mo yun,
kinukulit ka para lang makapunta ka ng opisina, makapag-training ka, pinupush ka para mas marami ka pang matutunan. Naintindihan mo, sir? Matutunan sa negosyo. Tama. Dito ka talaga, alam mo yung pinupush ka, minsan naiinis na din talaga ako. Sa totoo ng una, alam mo, hindi ko siya lang appreciate na una. Kasi bakit? Sabi ko, negosyo ko to. Bakit ang kukulit nito? Pag mo tayo sa opisina, punta ka, bakit negosyo ko to? Bakit may nag-uutos sa akin? Nakaka-relate? Yes. Lahat naman ng tao may tinatawag na attitude. Tama. So lahat tayo may mga attitude. Ang tanong, anong attitude meron ka? Yeah. Di ba? So dito ko na-appreciate talaga yung mga tao na kinukulit ako. Tiyatawagan ako. Pag alam mo wala ako sa opisina, alam mo yung kakatatawagan pa ako. Bakit wala ka sa opisina? Alam mo yung papagalitan pa ako. Bakit? Anong reason? Alam, sabi ko, negosyo pa to. Bakit ako kukulitin? Nakakarinig. Alam mo yung inis na inis ako niyan. Nung bago ako. Hindi. Nung bago ako, naiinis talaga ako yung paulit-ulit. Alam mo yun. Pero, later on, doon ko na-realize na gusto lang pala ako ng sponsor ko maging successful sa negosyo. Gusto lang pala niya ako kumita at maging katulad kung anong resulta na meron sa dapat ganoon din pala talaga ako. Kaya yun yung binivision lagi ng mga uplines. Kung anong meron ang uplines, dapat ganoon ka rin dapat. So hindi ko maintindihan bakit kinukulit ako, bakit lagi ako pinapupunta ng opisina. I hate na hate ko makakita ng mga maraming tao. Ayaw ko, kasi na totoo lang, nag-aaral ako. Gusto ko lagi na sa opisina lang, kulang ko usap. Kaya kung bakit, nag-excel ako sa online. Kasi sa totoo lang, kami ang kaunahan sa team namin talaga nag-online marketing. And doon ako kumita ng almost million sa online marketing in just 1 year. Dahil sa online marketing. And bakit ako nag-excel? Mayayain kasi ako tao. Bakit ako nag-excel? Kasi ayaw ko nakausap. Madibag ka nakausap ang computer. Tama, computer lang kausap ko. Masarap kayo magipag-usap sa computer lang. Hindi ayaw ko tumawag kasi nahihiya ako. Pero doon pala lumalabas yung confident ko sa sarili na pag once na nakausap ko na fit na ako sa information, sa learnings, doon lumalakas yung loob ko. Dahil bakit? May alam na ako, master ko ng business. Kaya pinaka-importante, dapat naman master may business na meron ka. Tama. So, bakit? Isa sa mga rason, bakit wala kang confidence sa sarili mo? Gusto niyo malaman? Kasi hindi mo master yung negosyo. Pagtanungin ka, hindi mo alam. May iba tayo. Alam niyo ba kung sino ang the best franchise consultant sa Pilipinas? Sinisigawan ako sa likod. Hindi, joke lang. Gusto kong matanong, sino ang the best in our time na franchise consultant ngayon? So malaman, gusto kong itaas ang cellphone mo. Cellphone nyo? Hindi kamay, cellphone. Joke lang. Yun po, yung sagot sa tanong ko. Ang hina ang cellphone ang the best franchise consultant nowadays. Cellphone. Bakit? Ikaw means ng business natin. Siya ang sagot lahat ng negosyo. Kaya kung may negosyo ka, wala kang cellphone, kumusta ka? Nagle-level up na tayo. Baka mamaya old school ka pa din. Di ba? So, take advantage na may cellphone ka dahil yan yung negosyo. Okay? So, sponsoring again,
balik tayo doon. You have to be grateful and you have to be thankful. You have to appreciate the time na inilalaan sa iyo ng apply mo. Kasi hindi ko yun ma-appreciate dati. Ngayon ko lang siya na-appreciate na meron na pala akong tao. Ngayon, masasabi niyo, okay, nakukulitan ako. Alam mo yun, na burn out na ako dahil ang kulit-kulit ni apply. Alam mo yung reason bakit? Dapat yun yung titignan mo lagi behind that. Anong reason? Kaya ayaw ni apply, ayaw ni sponsor na mag-fail ka. Ayaw niya na hindi ka maging successful sa negosyo. Bakit? Nagtiwala ka sa akin eh. Nagtiwala ka sa akin at yun yung goal ko na kahit papano maging successful ka sa business. Kaya kung sa lahat na nandito is medyo na-burnout ka na dahil feeling mo walang nangyayari sa'yo, tandaan mo, pag consistent ka, inaaraw-araw mo, nakikita ng taas ni God, nakikita ni God yung ginagawa mo. So may balik yan sa'yo. Feeling mo unti-unti lang, mabagal ka man, pero okay lang. Push ka lang, lakad ka lang, hakbang ka lang. Ang importante, humahakbang ka. Baka mamaya, hakbang ka ng hakbang, tapos pag napagod ka, babalik ka na ulit. Kasi ka na ganito. Paano ba? Ganito. Di ba? So, alam nyo, ang saya-saya nyo kapag may na-insult yung tao, no? Parang pangit at sa tingin nyo, tuwa-tuwa talaga kayo. Di ba? So, ganun pa man, masaya ako kasi syempre nakikinig kayo. So, ganun po. And of course, again and again, you have to be grateful, you have to be thankful, lalo na kung hindi ka nilulubayan ni apply. Yeah. Hindi ka iniiwan ni apply. Sa totoo lang, may hangganan din yung ganong time. Kasi sabi ko nung time na yon, nung kinukulit ako lagi, sabi ko, bakit kaya lagi akong kinakausap nito? Bakit kaya lagi akong ina-update nito? Bakit gusto lagi malaman kung ano ginagawa ko? Alam mo yun, nakikipag-date ako, gusto malaman kung anong oras ako pumunta. Anong oras ako nakipagkita sa date ko? Anong oras ko uwi? Alam mo yun, gusto lang malaman ang detalye na ginagawa mo sa araw. Naintindihan nyo? Yeah. Nahabol niyo ba ako? Di ba, imagine mo? So, expect? The unexpected ngayon, ma'am. So, tatanungin ka, pangalan niyo, ma'am? Oh, honey! Ayan. Honey, saan ka ba? Di ba? So, andito po, may discarte pa. Ayan. So, dapat i-digital mo yan kung anong discarte yung meron ka. Discarte, di ba? Kasi, hindi alam ni apply kung anong ginagawa mo the whole day. Yeah? Lagi mo i-update lagi si apply. Baka mamaya, iba na pala ang ginagawa mo, hindi na siya applicable sa negosyo na meron ka, hindi na pala siya nakalinya or nakalinya doon sa sistema na meron kayo ni-apply. Yan lang yung binabantay namin. Baka mamaya masiguri ka na, mapariwara ka na. Di ba? Dapat yun yung binabantay na apply. Huwag mo isipin na pakialamera si Jonathan. Isipin mo lagi, na goal lang naman niya, kumita ka, ma'am. So, yun lagi isipin mo na, bakit kaya ako lagi na-update? Dito na ako apply. Dito na ako, ma'am. Alam mo yun, bakit siya apply nag-update sa akin? Kasi gusto niya apply, ikaw din. Mag-apply, mag-update din. No? Vice versa. Kasi negosyo niya to. Walang ibang tutulong sa negosyo mo kung di si Jonathan. Okay? Malinaw, ma'am? Ayan. So, Jonathan ka talaga ngayon. Next. Imagine mo, balikan natin. Ito na-appreciate ko pa. Imagine mo yung may time na walang-wala ka. Pero bakit siya applied ang sagot? Huwag kang magkikipag-usap sa downline, sa Everman, o sa mga ibang tao with regards
sa business mo, walang ibang sagot kung di sa upline. Kung meron kang pinagdadaanan, ano man yung pinagdadaanan meron ka, always go to upline. Laging consult kay upline lagi. Like, imagine mo, yung mga bagay na kahit ayaw niya upline gawin yung mga bagay na para sa'yo, ginagawa pa rin niya. Ang tawag doon, service. Alam mo yun, yung wala nang pagkain, sino ka-relate? Walang kape? Nasa likod, walang kape? Bibigyan ng kape. Di ba? Maliit na bagay, pero dapat na-appreciate na. Sorry. Na-appreciate natin yung mga bagay na kahit maliliit na ginagawa, sobrang grateful ako, promise. Okay. Hindi man ito, alam mo, hindi mo man masabi lagi araw-araw sa apply mo, pero sobrang happy and grateful ako lagi sa mga bagay na maliit na ginagawa na apply sa akin. And, no? Hindi pa. Baka mamaya pa. So, wala tayong pilitin. Ayan. So, yung mga bagay na alam mo yung maliliit na binibigay or na ginagawa na apply sa'yo, mamimiss mo yan later on. Kasi bakit? Temporary lang yung pagsasama ninyo ni apply. One month kasama mo, pasalamat ka. 2 months kasama mo, pasalamat ka. 3 months, 6 months kasama mo, you have to be thankful. 1 year, magsasawa ka na. 2 years, ay mas lalo. Di ba? So ngayon pa lang, you have to value the time that you spend ni-apply sa'yo. Kasi mamimiss mo yan. To be honest, mamimiss mo yan. Kasi sa totoo lang sa network marketing, in 6 months na magkasama kayo, good siya. More than that, hindi ka productive. Hindi ka na productive. 1 year, hindi ka na productive. 2 years, mas lalo. Kaya ngayon pa lang, sabi ko nga, start now. Bakit? Ngayong buwan na to, malapit na ang Burman. Baka mamaya, magugulat na lang tayo. Pasko na. Doon ka pa. Ay, na-realize ko, December na doon pa lang ako hataw. Pero tandaan natin, na-remind tayo ngayon pa lang, June, July, August. Ito yung mga oras, may mga buwan na kailangan natin i-work out yung negosyo para masaya yung Pasko natin. Okay? So, yun lang siguro ang may share ko dito. Number 6, learn how to use campus literature series and books plus how to fill application forms. Of course, sa mga nag-sponsor, kailangan natin ma-master kung anong meron ang kumpanya natin. Alam niyo yun, kung anong mga strategies, ano yung mga rules na meron si company, dapat alamin natin yan. Bakit? Kailangan natin ma-master kung anong meron ang negosyo natin. Tama, kailangan natin yan matutunan kasi nasa Spartans tayo eh. Ano man regulations, rules ang meron ng company, dapat alam natin yan. Baka mamaya pa nag-discuss ka, hindi mo pala alam kung anong company meron ka. Baka hindi mo alam kung anong marketing plan meron si Spartans. Baka mamaya nag-discuss ka, ang direct na pera, 3,000. Mag-aabuso ka pa. Baka ang pera niya, 5,000. Tama? So dapat alam mo ang marketing plan. Sino ang nakakaalam at hindi pa? Sino ang hindi nakakaalam ng marketing plan? I understand yung mga bago. Tama? So dapat alamin mo yan kung anong meron ang company na pinasukan mo. And of course, ayan, dapat yung application form, ayan, yung application forms na yan, alam naman natin yan, dinilikas yan sa
VIP. So, hindi ko titingnan ng todo. Next. Learn how to invite prospects and follow-up. Ito na yung sinasabi ko lagi, na the moment na nakinan mo lahat ng mga trainees natin sa company natin, lahat yan matututunan. Baka mamaya, nagpo-prospect ka pala, magkakaiba kasi ito. Magkakaiba yung tinatawag na invitation, magkakaiba yung tinatawag na prospects and follow-up. Iba yun. So dapat dito, pag umattend ka ng training, lahat yan, i-detalyado natin. Okay, so ngayon, hindi po muna yan. Pero sa totoo lang, kapag once na natutunan mo yan, magkakaiba po yan. Baka mamaya, nakita mo pala, presentahan mo lang. Sila ka rin dito. Alam mo, magkaroon ka ng activity, magkaroon ka ng mga presentahan, nakilala mo pa lang, presentahan mo lang. Magkaiba po yan. Okay? So, nagpo-prospect ka, ibig sabihin, nag-create ka muna ng rapport. Nag-create ka muna ng pagkikipagkaibigan. Ayan, nagkikipagkaibigan ka muna. Kayo, nagkaibigan muna kayo. Yes. Nagkaibigan siya. Sabi niya, nag-iisip siya kung paano nagkaibigan pa kami nito. So, kinikreate niyo muna yung rapport niya sa isa't isa. Kasi, ang later na, pag okay na ang rapport ninyo, magkapalagayan na kayo ng loob, susunod na yung tinatawag natin na invitation. Tama. So, magkaiba kasi marami ako napapasin sa atin na kapag once na nagpo-prospect ka pa lang, talaga yung laptop. Yan. Alam mo yun, may tindahan, GCash. Ma'am, may GCash kami. Ano yung GCash nyo? Presentahan kita, ma'am. Sino yan? Sino ang gumagawa niya? Marami. Tandaan nyo, magkaiba yan. Baka hindi nyo alam ang procedure, step by step, ang skills. Kailangan alamin natin yan. Malalaman natin yung difference ng invitation, prospect, saka follow-up presentation. Magkakaiba po yan. Kapag nagpo-prospect ka, hindi mo dapat yan pre-presentahan. Tama? Alam naman natin yan. So, sa lahat ng mga bago tips lang, prospect as you go. Ibig sabihin, lahat ng nakikita mo, ngingitian mo. Diba? Ngitian mo lang. Smile muna, smile ka din. Ayan. May nakikita pa na ako nakasimangot. Mahal ang ngiti. Ayan. Dapat naka-smile. Tama. So bakit? Nag-a-attract ka ng positive vibes sa mga tao. Tama. So the moment na lalakad ka, sumakay ka sa mga transport vehicle natin, let's say, maganda yan, yung nag-commute ka, mas malaki advantage natin. Bakit? Marami kang nakakatabi marami kang nakakausap So wag ka lang pag networker ka talaga, alam mo na gagawin ka kapag nakatabi sa'yo Kahit may relo ka, tatago mo ang relo mo Ma'am, anong oras po? Isang way yan para makipag-communicate. Diba? O yung ganda ng buhok mo, ma'am. Diba? Straight na straight. Ayan, diba? So nagpapapansin ka, in a way na, alam mo yun, gusto mo lang magkaroon ng connection. Kasi sa negosyo natin, ahead ka, or may edge ka, edge, kapag may connection ka. Sa negosyo, kailangan mo ang connection. Yun yung reason bakit pala ang mga negosyante pala kaibigan. No? May kilala ba kayo na negosyante na suplada? May negosyante na suplado? Di ba? Oo. So, negosyante, pala kaibigan, pala ngiti. So, umpisa ngayon, paglabas nyo ng office, dapat nakangiti ka lagi. Pag wala akong nakangiti, tignan nyo na lang ako lagi. Mahala nyo lagi si AJ. O dapat lagi ako nakangiti. Tama? So, dapat nakangiti ka lagi wherever you are, wherever you go, dapat naka-smile. Tama? So, ina-attract lang natin yung good vibes ng universe. Kapag nakasimangot tayo lagi, alam niya, negative lang yung papasok siya. Next. Malapit na ako.
So, kaya pa? Okay pa ba kayo? Yes. So bear with me kasi malapit na matapos. Okay, attend 5 SBO meetings consecutively with your prospects. Ibig sabihin, the moment na may prospect ka na-invite ka na, lagi kang umattend ng SBO. Bakit? Kailangan mo ma-master yung marketing plan eh. Yung marketing plan na meron kung paano ka na-discussan nung una, paano ka na-presentahan nung una, yun dapat i-master mo. Kasi sa totoo lang, isang beses lang, hindi mo yan mamaster, ma'am. Tama. Nung presentahan ka nung una, na-master mo. Yes. Nung presentahan ka nung una, na-memorize mo. Yes. Kaya na pag na-master mo kahit na nakapikit ka, alam mo yan eh. Imagine mo, may downline ako, like 18 years, 17 or 18, 17 years old. Downline ako, imagine mo, Sir AJ, okay lang ba presentahan kita? So, minaster niya. Imagine mo na-amaze ako kasi sa totoo lang habang nagkausap ko siya, wala siyang powerful, wala siyang laptop, wala siyang cellphone, minimorize niya. So, yun ang pinaka maganda. Alam mo yun, na kahit wala kang dalang gadgets, alam mo paano mo siya ipapaliwanag, i-discuss. Step by step, alam niya sunod-sunod. Na-miss ako sa 17 years old na yun. So, kung tayo, let's say, naka 6 months na tayo dito, 1 year na, hindi mo pa alam paano mag-discuss ng business. So, ang layo pa, marami pa tayong kamuting lulutuin. Tama. Marami pa tayong kamuting kakainin. So, dapat i-master mo yan. Kapag negosyo mo, dapat i-master mo yan. Okay? So, next. Malapit na. Remember, your sponsor's duty is not to sponsor new prospects for your forever. Ayan! So, napakalinaw. Ibig sabihin, hindi habang buhay, as what I mentioned a while ago, na hindi lahat ng oras kasama mo si apply. So, the moment na marunong ka na, magaling ka na, lalo na sa pag-present, sa pag-mindset, ikaw na dapat. Tama. So, ikaw dapat ipakita mo sa apply mo na kung ano yung tinuturo sa'yo na apply mo, kaya mo na. Kaya mo na gawin. Kasi tandaan natin, sa pag-inegosyo natin, kung ano alam niya apply, dapat alam mo. Yun yung goal mo na dapat alamin mo, kunin mo lahat ng alam at talent at skills na meron si apply. Tama. Dapat yun yung goal natin lahat. So, kung gaano kagaling ang apply natin, kung gaano siya nag-excel, kung gaano siya paano niya nakuha kagad yung resulta niya, dapat ganun din tayo. Tama? Yung dapat ang i-goal natin sa as downlines. So dapat lahat nakukupi natin paano ba siya magsalita, paano ba siya tumindig, paano siya magkumpas-kumpas, maghampas-hampas. Dapat alam mo yan. Tama? So ganun ka dapat copy lang tayo. Di ba? So pag-compare mo lang lahat ng mga alam ni appliance, yun dapat ang gawin lang natin. Yung pinaka-goal natin. Kasi sa totoo lang, kapag lagi ka nakadepende sa apply mo, meaning to say, wala kang na-adapt na learning sa kanya. So you have to prove and you have to aralin agad-agad. Bilisan natin yung pag-absorb ng learning sa appliance natin. Kasi later on, magkakaroon din yan ng bagong downlines. Tama? So as what I've said, you have to appreciate yung time na sinasamahan ka. Kasi later on, magkakaroon niya ng bago. Let's say, for example, meron kayong ang downline na friends 20. Eh, ikaw, kasama ka pa rin nila, di ba? So, paano kayo iisa-isahin yan? Paano kayo ipa-priority yan? So, dapat, habang bago ka, 1 month ka pa lang, dapat tayo mo ng marketing plan. Ma'am, 2 months pa lang dapat na ma-master mo na paano siya i-discuss. 3 months dapat tumatayo ka na din eh. Yes, nagtutok ka naman, pakita mo yung kagaling mag-talk. Sa totoo lang, yan yung mga ginugol din namin sa mga downlines na dapat marunong ka na tumayo dito sa harap. Kasi sa totoo lang, kapag tumatayo ka na, may confidence ka sa sarili mo, malakas sa loob mo, meaning to say,
marunong ka na at kumikita ka na. Tama? So yun yung dapat i-goal natin na ma-master natin yung marketing plan, paano i-discuss, paano yan i-present sa mga kakilala natin. Pero ang golden rules lagi natin, kapag kliyente mo, dapat siya talaga mag-present. Tama? Pero lagi yun yung rules. Pero whenever, if ever ba, wala si upline. So doon na pumapasok yung discarte natin. Diba? Doon na pumapasok yung initiative natin. Tama. So dapat mayroon tayong alternative na idea paano siya pipresentahan. Tama. So good thing, huwag ka mag-alala. Marami tayo sa grupo. Hindi lang kayong dalawa ni Sir Jonathan at ni Ma'am. So marami kang kasama sa grupo na tutulong sa business mo. Palakpakan naman natin yan. Next. Ayan. Develop the heart of reporting and taking notes in all kinds of meetings. Ito ang pinaka-importante kasi ang tao, sabi ko nga, 30 to 45 minutes lang, nakakalimutan na. So, be aware lagi na every time na may trainings, every time na meron lagi training or meron talk sa upline, ugaliin natin na mag-record, na mag-videos. Bakit lahat nagsasabihin ni upline, marami ka matututunan, promise. To be honest, kapag nagbibigay kami ng tips sa dating tipan, lahat yung cellphone namin naka-ready na yan. May kausap kaming top earner, nagpapatip sa amin, naka-ready na kaagad yung recording message namin. Para lahat, wala kaming makakaligtaan na kung ano man sabihin ni upline, lahat yan absorb namin, lahat yan matatandaan natin. At lahat yan ibabagsak din namin. Kasi tandaan natin, negosyo natin, kung anong natututunan natin, yun ibibigay natin sa tao natin. Do not create a new system. Dapat kung anong sinasabi na upline, yun lang din yung i-execute natin down the lines. Diyan napakasarap na business, tama. Hindi na tayo magkikita ng sarili nating ideas. Kung natutunan lang natin, yun lang i-execute natin down the line. Tama? So lahat yun natutunan natin, lalo na pa nagbibigay tayo ng tips or mga nakakausap natin, mga resultadong tao, dapat talaga natin yan, record, videos, dapat isusulat, pinaka-importante yung pagsusulat. Sa sobrang tamad ko sa pagsusulat, sa totoo lang, sobrang tamad talaga ako. Wala akong notebook lagi. Pero natutunan ko yan along the way sa pagninegosyo. Kailangan pala yung notebook. Kasi bakit? Sa totoo lang, kapag nagkaroon ka ng taong ma'am, later on, ano ituturo mo? Nakalimutan mo na kaagad. Tama? So lahat yun, i-review mo. Noong isang araw lang, nakita ko, kasi binigyan nga ako ng topic na ganito, naghagilap talaga ako ng mga idea. Sabi ko, ano kaya ang pwede kong i-share? Kaya sabi ko, kung wala akong naisulat dati, 2019, naalala ko, nakasulat pa, ito yung training na binabagsak ko. Siguro kung hindi ako nagsulat, wala akong may ibabagsak or may share sa inyo. Yun yung advantage kapag once na meron kang naisulat na take down notes. Sa pagte-training, later on, malaking bagay yan kapag magtuturo ka sa tao. So wag kakaligtaan. Dapat may notebook ka pagdating sa next training, may notebook ka. Imagine mo dati, nang umattend ako ng SBO, napansin ko yung notebook ko during our time, every time na umattend ako ng SBO, laging SBO, susulat ko talaga yan. May mga, from the very start hanggang sa huli, sulat talaga ako ng sulat. Sabi ko, ba't ang dami ko ng mga ganito? Pare-parehas lang naman pala. Diba? So, doon ko may mga iba't ibang klaseng speakers na pag nagbabasa, iba din yung ideas nila. Hindi pare-parehas pala yung ideas. Kasi bakit? Magkaiba tayo na experience. Nag-talk ka dito ng SBO, iba pala yung napagdaanan mo. So ako ganun din. So ibig sabihin, huwag ka lang magsasawa, makinig. Kasi lahat ng tumatayo dito, iba't ibang klase ng experience ng napagdaanan sa pagninegosyo. Pare-paras yung topic,
Pero to be honest, ibang klaseng experience yung may share niya sa'yo. Kaya kung mag-atin man kayo ng trainings, wag nyo lang kakaligtaan na may mga bago pa rin kayong matututunan, mapupulutan ng aral or learnings along the way. Kasi sabi ko nga, ibang klaseng grupo or ibang tao ang naghubog sa'yo, ibang uplines, ibang klaseng pagpapalaki, 1 month old, 1 day old, don't expect earnings. Okay? 1 day old, in-expect mo earnings, wag muna. Okay? So, ang pinaka-goal muna natin sa bago, dapat ma-well-equipped ka muna. In-expect natin sa mga bago, dito dapat muna tayo mag-focus. Tama? Kasi the moment na marami ka na alam, the moment na marami ka nang natutunan sa negosyo mo, madali na lang yan. Tama? So, the moment na punong-puno ka na or na ma-master mo yung business mo, to be honest, madali lang magpa-pay. Ito ang nasabi ko kanina kay Ma'am kanina, nag-usap kami one-on-one. Ito ang pinaka-crucial sa network marketing. Yung tinatawag natin building stage. Kasi doon ka babagal. Bakit? Pinapriority mo yung downlines mo. Pinapriority mo yung tao mo. Tinuturuan mo lahat ng skills, knowledge, lahat ng kailangan mo tutunan, itinuturo sa'yo. Yun ang pinaka-crucial sa network marketing. Kasi bago mo unahin yung sarili mo, inuuna ka muna eh. Inuuna ka muna matutunan lahat ang negosyo. Inuuna ka pakitain. Napapansin nyo dito, bakit yung uplines hindi top earner? Yan. Bakit yung uplines minsan mas mataas yung income nung downlines? Imagine mo, in just 5 months, nagka-coach ako in 5 months. Yung upline ko 1 year and 3 months nagka-coach. So, ibig sabihin, hindi pala dito pauna-unahan. Ibig sabihin, nakadepende pala sa'yo yung action mo. Paano mo tatrabahoan yung business. Hindi ibig sabihin na una ka, mas mag-excel ka. Dito ma'am, nakadepende pa rin sa'yo yung actions, paano ka mag-success sa business. So imagine mo 5 months. So doon ka napatunayan sa negosyo natin, hindi una-unahan. Nasa sayo pa din yung resulta kung paano mo siya gagawin. Pero tandaan natin, lagi si upline nandyan. Alright? Marami natutunan? So, hindi na siguro